Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Nagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay, ang topic po natin ngayong araw ay Blessedness of God. At nalulungkot ba ang Diyos? And ang scripture po natin ngayong araw ay Acts chapter 17 verse 25 at ang sabi po dito is, "And he is not served by woman hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else." Sa Tagalog naman po, mga Gawa, chapter 17, verse 25, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at iba pa ng bagay sa sangkatauhan. Na sabi po dito ay, ang ating Panginoong Diyos po ay hindi kinakailangan ng kung sino mang maglilingkod na tao sa Kanya o tutulong dahil siya po talaga ang pinakamalakas at siya po talaga ang nagbigay sa atin ng buhay at hininga. But ginawa niya pa rin po tayo kahit hindi niya po kailangan ng tulong ng kung sino man. And teaching number 1, God is satisfied in His existence. Sabi naman po dito ng ating Panginoong Diyos po ay satisfied na po siya sa buhay na meron siya, sa existent na meron siya, at hindi niya po tayo kailangan. But God is one and community of the Trinity. Na ang ating Panginoong Diyos po, iisa lang po siya. Iisang Diyos lang po talaga siya. But, meron po siyang community na tinatawag na Trinity na God, Father, Son, and the Holy Spirit. Na ito po ay, ito po yung tumulong, ito po yung mga tagapaglingkod niya or community niya na parang dito po siya humingi ng tulong para po tayo ay magawa tayo at maalagaan po tayo at may mga titingin po sa atin na Santong Espiritu at pati na rin po ang ating Panginoong Hesukristo. And teaching number 3, God made us for His pleasure and to share His joy. Yan nga po, na kahit di po tayo kailangan nating Panginoong Diyos, ay ginawa niya po tayo para po sa Kanyang pleasure and para po ma-share niya yung joy na meron siya, na parang masaya siya, na dapat ay ma-share niya to sa atin o sa sanlibutan. And application number 1, do not be entitled as if God owes you something. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na huwag tayong entitled, huwag po tayong palataas sa sarili natin na sinasabi natin sa sarili na deserve natin ang lahat, God, yung pinagdadasal natin yung ganun. But wala po, hindi po dapat natin pinagdadasal yung mga ganong bagay na deserve natin dahil talagang ang may utang tayo sa ating Panginoong Diyos at siya po ay walang utang sa atin. And application number 2, live a life of worship and full of joy. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na mabuhay po tayo sa ating buhay na nag-worship, na nanampalataya sa ating Panginoong Diyos at ng maraming joy dahil nga po ginawa tayo ng ating Panginoong Diyos para i-share niya po yung joy na meron siya, na dapat ay sa buhay natin ay dapat na ma-full din tayo ng joy at pagpapala sa ating Panginoong Diyos sa paggawa niya sa atin. And application number 3, be grateful for God's love and grace. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na maging grateful po tayo, na maging thankful tayo, na binigyan tayo ng pagmamahal at grace ng ating Panginoong Diyos. Binigyan tayo ng pagmamahal at grace ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat maging thankful tayo sa Kanya sa paggawa sa atin at pagbibigay sa atin ng pagmamahal at grace. And discussion, why should we be joyful and thankful to God as His creation? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw na dapat po na maging thankful tayo sa ating Panginoong Diyos dahil nga po, at maging joyful dahil nga po unang-una po ginawa niya po tayo para po mabigyan tayo ng joy or ma-share niya yung joy na meron siya, nararamdaman niya. At yung thankful naman po sa ating Panginoong Diyos dahil ginawa niya tayo is talagang dapat po magpasalamat tayo kahit di niya po tayo kailangan ay ginawa niya tayo para po bigyan tayo ng masayang buhay at joyful life. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.